Akala mo nasira ka na, pero ang totoo, binubuo ka pa lang ng mas malakas na version ng sarili mo. Ang pagtataksil ay pwedeng sumira sa puso, pero hindi niya kayang sirain ang halaga mo bilang tao. At minsan mapapatanong ka sa sarili mo, makakabalik pa ba ako sa dating ako? Para sa akin, ang sagot dyan ay oo, pero hindi ka na makakabalik sa dating ikaw. Kasi mas magiging buo ka na, mas magiging matatag ka na, at mas mulat ka na, at mas matalino ka na sa pagpili muli ng panibago mong pagmamahal. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin at I hope ay napanood ninyo yung part 1 to part 3 ng tungkol sa pagtataksil. Kasi karuktong pa rin po ito kasi sinimula natin yan mula sa emotional cheating hanggang sa paano mo iwasan yan, hanggang sa nauwi na nga sa pagtataksil talaga, nauwi na sa kama. Ngayon, dalawa kasi yung naging option sa part 3. Andun yung pinatawad ka at yung isa naman na senaryo ay yung iniwanan ka. Okay? So ngayon sa part 4, ito pag-uusapan natin ngayon ay paano ka naman babangon mula sa sakit na dinulot nitong pagtataksil sa'yo ng asawa mo. Okay? Kasi may mga sugat na hindi nakikita pero napakasakit. Napakasakit kumpara sa mga pisikal na mga sugat-sugat lang. Talagang pagdating sa puso, yan yung sakit na hindi natin maipaliwanag, yung hindi natin ma-explain talaga kung ano yan. So ang tawag dyan ay betrayal trauma. So kapag ganito na nagkahiwalayan kayo or hiniwalayan mo yung asawa mong nanloko sa'yo, ay dadaan ka sa proseso ng pain, ng sakit. Magkakaroon ka ng betrayal trauma. Alam nyo kasi, kapag niloko ka ng taong pinaka pinagkakatiwalaan mo, hindi lang ang puso mo ang nasaktan dito eh. Pati yung tiwala mo, yung self-esteem mo, yung sense of security mo, nasaktan lahat yan. Yung identity mo bilang tao, lahat yan madadamay sa sakit na nararamdaman mo. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa ganitong sakit, dumadaan ka sa betrayal trauma, at dumaan ka sa panloloko o emotional trauma ng iyong nananggaling sa iyong asawa, sa iyong partner, ay para sa iyo ang video na ito. Kaya tara, samahan niyo na ako at simulan na natin. Mayroon tayong 9 na paraan na pwede niyong gawin para makabangon kayo sa sitwasyon na to. Okay, yung number 1 natin, natural, kailangan ng acceptance. Kahit na anong problema naman uunahin mo muna talaga yung acceptance, okay? Tanggapin mo na may nasira, na talagang hindi nag-work. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. Okay? Sa simula, tanggapin mo at huwag kang magpanggap na ikaw ay hindi nasasaktan kasi masakit talaga yan. So kapag tinanggap mo na, at ikaw ay alam mo sa sarili mo, honest ka na nasasaktan ka, nadudurog ka, di ba? At tanggap mo na nabigo ka, na nag-fail itong relationship na to. Ang pagtanggap sa sakit ay hindi kahinaan. Ito ang simula pa lang ng paghilom. Dito ka magsisimula sa pagtanggap. Okay, yung number 2 natin, hindi mo kasalanan ang desisyon na niloko ka. Hindi mo kasalanan yan. Ang betrayal o ang pagtataksil ay desisyon ng nagtraidor. Hindi ito pagkukulang ng minamahal, pagkukulang mo. Sabihin na natin na may pagkukulang. Pero walang sapat na dahilan para pagtaksilan ka. Dahil paulit-ulit kong sinasabi, from dun sa mga video natin na nakakaraan, na ang pagtataksil ay isang desisyon, hindi ito aksidente. Kung napanood nyo yung part 2 and 3, nandun yan, na-discuss ko yan doon. Uulitin ko, walang sapat na dahilan para lokohin ang taong nagmamahal ng totoo. Okay, yung number 3 natin, syempre, i-allow yourself to grieve the relationship. Nandun na tayo, talaga namang para kang namatayan dito. Talagang para kang nagluluksa.
'Diba? Hindi lang tao kasi ang nawala sa'yo dito. Hindi lang yung taong nanloko sa'yo. Hindi lang yung asawa mo ang nawala sa'yo dito. Ang pwede mo mga panghinayangan dyan, yung future na pinlano ninyong dalawa. Yung version niya, nung minahal mo siya, nung hindi ka pa niya niloloko, panghihinayangan mo din yung version ng tao na yon. Kasi minahal mo nga siya eh. Ibig sabihin, gusto mo siya nung version na yon. Kaso niloko ka. 'Di ba? Yung pangarap na binuo nyo, bahay, sasakyan, travel, lahat ng pangarap na binuo ninyo, yan. Talagang tanggapin mo na panghihinayangan mo talaga lahat yan. Normal lang na manghinayang sa mga nawalang ilusyon ng ideal relationship mo dapat, di ba? Okay, yung ating number 4, rebuild your identity. Di ba? Kailangan, tanungin mo yung sarili mo, sino ba ako bukod sa pagiging asawa niya? Ano ba ako? Sino ba ako? Di ba? Bago ko pa siya naging asawa, sino ba ako? Kung wala siya sa tabi ko, sino ba ako? Ngayon totally wala na siya sa akin, sino ba talaga ako? Ano ba ako noon? Ano bang meron ako na bago naging kami at nawala nung naging kami? Diba? Ano ba ang mga passion ko? Ano ba pangarap ko? Ano bang dreams ko? Diba? Anong level of confidence meron ako bago ko to napangasawa? Nung naging kami na, ano na ang confidence ko? Nung bago kami, ano ang confidence ko? Anong level niyan? Ano ako? Confident ba ako? Diba? Nawala ba yung confidence ko? Balikan mo lahat yan. Yung individuality mo, balikan mo. Ano ka noon? Ano ka? Sino ka ba talaga? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong i-improve sa sarili mo? Dito nagsisimula ang pagiging buo mo muli. Diyan mo simulan sa tanong na yan, sino ako? Isa-isahin mo yan. Okay, yung number 5 natin, syempre, simulan mo na uling pagkatiwalaan yung sarili mo. Minsan kasi, ang mas nasira dito, yung tiwala mo sa sarili mo eh. Hindi yung tiwala sa iba. Ando nasira yung tiwala mo dun sa asawa mo na niloko ka. Pero minsan nasisira din yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi, for sure, nung nangyari itong pagtataksil na to, nagtanong ka rin sa sarili mo, bakit ko hindi nakita? Bakit ako nagtiwala sa ganitong klase na tao? Ba't hindi ko nakita na may potential siya na lokohin ako? Ang tanga-tanga ko, may red flags na before, tinuloy ko pa. Huli ko na pinansin yung red flags na mga nakita ko before. Ayan, kitang-kita, lumabas lahat ng red flags. Pero nung nagsisimula kami, actually napansin ko na yan. Kaso, hinayaan mo. So ito yung mga parang pwede mong sisihin yung sarili mo kung bakit nauwi sa ganito yung relasyon mo. Meron tayong video dyan about sa red flags. Dalawa yung video natin dyan. Yung red flags na nakikita mo sa mga lalaki at yung red flags naman na makikita mo sa mga babae bago kayo pumasok sa isang relasyon na hindi nyo dapat ipagwalang bahala, lalo na mga kabataan ha. Yung red flags na yan, parang awan nyo na, kung nakikita nyo na napakaraming red flags, huwag nyong gamitin ang damdamin nyo lang, ang emosyon nyo lang, gamitin nyo rin ang isip nyo. At imagine nyo na yung future. Ito yung nakita kong red flags, mag-aral kayo, mag-research kayo. Itong red flags na to nakita ko, in the future, magiging ano ba to? Anong klaseng problema ba ang kakaharapin ko sa ganitong klaseng red flags? Okay? So sana i-check nyo yan, i-search nyo yan. Okay, so balik tayo dun sa topic. Alam nyo, wag nyo nang balikan, nasisihin yung sarili nyo. Diba? Tao lang tayo nagkakamali, napapasubo. Ang mahirap, yung nananatili ka sa pagkakamali mo, na hindi mo ginagawa ng paraan na makaalis ka sa pagkakamali mo. Alam mo na ngang mali eh. Alam mo na, nandiyan ka na, nakalugmok ka na dyan, pero wala kang ginagawa. So, walang problema magkamali. Tao lang tayo, lahat tayo nagkakamali. Pero, yun nga, may problema na kung alam mong mali, nagsusubiksik ka sa mali. Nagtitiis ka, nagpapakamartir ka. So, panoorin nyo naman yung video natin ng the boiling frog syndrome. Diyan nyo naman maiintindihan kung paano umalis sa sitwasyon na hindi dapat manatili. Okay?
So, tandaan na hindi ikaw ang nanloko dito, ha? Ikaw ang niloko. Kaya wag mong tanggalin yung tiwala mo sa sarili mo nang dahil lang pumili ka ng maling tao, nang dahil lang nagkamali ka sa una mong desisyon, wala ka ng tiwala kaagad sa sarili mo. Hindi ganon. Lahat tayo ay nagkakamali. So, ibalik mo ang tiwala mo sa sarili mo. Yun nga lang, talagang patatatagin mo na yung sarili mo, yung kaalaman mo, magiging wise ka na para sa mga susunod mong desisyon. Okay, yung pang-anim natin ka ng boundaries mo. Healing is not just about feeling better. Alam mo yung pag feeling better ka na, it's about becoming wiser. Hindi yung, sige, naka-move on ka na, naka-heal ka na, wala ka nang nararamdaman na pain. Kaso, hindi ka naman naging wise. Ganun pa rin. Dumampot ka pa rin ng same behavioral pattern na nakita mo dun sa nanloko sa'yo. Diba? So, dapat alamin mo ano ang hindi mo napapayagan sa susunod na relasyon. Alamin mo ano ang mga red flags na hindi mo dapat i-ignore sa simula pa lang ng relasyon. Diba? Ano ang standard mo moving forward? Ano na? Ilista mo, maglagay ka ng mga standard mo na sa susunod na relasyon ko, sa susunod na paghanap ko ng panibagong relasyon, or kung may dumating man sa akin na panibagong lalaki, panibagong relasyon, ito na ang standard ko. Kung hindi pumasok sa standard ko, bye-bye. Kasi mas mahal mo na yung sarili mo. Meron ka ng standard. Hindi ka na chipipay na kung sino na lang lumapit, go. Diba? Ito standard ko, hindi ka pumasok sa standard ko, I'm protecting my heart, I'm protecting my emotion, pinoprotektahan ko ang aking nararamdaman. So, sorry, bago pa tayo magkalaliman ng attachment, ng relasyon, mas masakit yan kung malalim na yung ating pinagsamahan. Ang dami mong red flags, hindi ka pumasok sa standard ko. So, dyan pa lang huminto ka na. So, yun ang naging wise. Naging wiser ka na. Hindi lang dahil nalagpasan mo yung pain, naka-move on ka sa sakit. Naging mas wise ka na. Pero ito lang, hindi naman lahat natututo. Ang dami natin diyang nakikitang mga kababaihan, paulit-ulit lang, di ba? Kayo, may kilala ba kayo na ganito? Paulit-ulit lang, nasaktan na, yung kinuha niyan sumunod, ganun pa rin, sinaktan siya uli, niloko siya uli. Tapos kuha na naman, another lalaki, ganun na naman, paulit-ulit nasasaktan. O kaya naman, paulit-ulit niloloko ng asawa, paulit-ulit pinapatawad, paulit-ulit nasasaktan. Sige na sige. May kilala ba kayong ganyan? Please comment below kung nakaranas kayo or naka-experience kayo ng kakilala na ganito. Okay, yung number 7 natin, ito maganda to. Hindi ka nasira. Yung pagkatao mo ay hindi totally nasira. Nasugatan ka lang. Bigyan ko kayo ng example. Kasi ang sugat, naghihilom yan. Nagsasarado. Diba? At nagiging peklat na lang yan. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, tinaga kayo dito. Yun na gawin na natin, i-visualize nyo na ito yung pain na ibinigay sa'yo nung asawa mo na nanloko. Tinaga ka dyan, may hiwa ka, malaki, nakabuka. So yan yung sugat mo. Kapag bago pa lang yan, bagong tagayan, at habang ginagamot yan, napakasakit niyan, di ba? Napakahapdi niya, napakasakit. Yung sakit na hindi mo maipaliwanag. Di ba? Pero syempre, tinahina yan, ginamot na yan, umiinom ka na ng gamot. Ito na yung gamot at yung pagtahi at yung paggamot, ito yung ginagawa natin ngayon. Yung mga dapat mong gawin para mag-heal ka. Okay? So, nag-heal na siya. Nagsarado na si peklat. Masakit pa rin, pero sarado na siya. Okay? Unti-unti. It takes time. It takes time. Ngayon, sarado na siya. Wala ng pain. Hindi na ganun kasakit. Mga ilang buwan siguro, kirot-kirot na lang ang nararamdaman mo. So, ibig sabihin, move on ka na. Kumikirot-kirot na lang siya ng konti. Nag-move on ka na. Ngayon, eto na. Paglipas ng mahabang panahon, nakalimutan mo na yung sakit. Wala nang pain. Sarado na. Peklat na lang yung natitira. Peklat. Okay? Ngayon, yung peklat na yan, habang buhay mo siyang daladala. Andyan lang yung peklat na yan. Habang buhay mong nakikita. Habang buhay mong pag nakita mo, may kirot. Pero,
Pag umabot ka na dun sa punto na naka-move on ka na talaga, naging masaya na ang buhay mo, nakatagpo ka ng tamang tao, at dumating na yung punto na nagpasalamat ka pa na nagloko yung asawa mo. Dahil kung hindi niya ginawa yun, hindi magiging maganda ang buhay mo. And isa na po ako dyan, present. Isa na po ako dyan na nagpapasalamat na tamad at nagloko yung aking asawa dahil kung hindi, ay baka hindi ganito ang buhay namin. Okay, so isa na ako dyan. So ngayon, andyan yung peklat. Ang ganda na ng buhay mo, masaya ka na. Every time na mapapatingin ka sa peklat na yan, sasabihin mo sa sarili mo, kung hindi dahil sa peklat na ito, hindi ako magiging best version ng sarili ko. Hindi ako magiging mas wiser sa pagpili ng makakasama kong muli. Kaya nga ang ganda ng relasyon ko ngayon nang dahil sa peklat na to. Nang dahil natuto ako, dahil natutunan, ang dami kong natutunan sa peklat na to, sa pain na ibinigay ng peklat na to. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nakapaghilom kayo at talagang naka-move on kayo at nagkaroon kayo ng mas magandang buhay, tatawanan nyo na lang yung peklat na yan, baka nga magpasalamat pa nga kayo ng dahil sa peklat na yan. So, yung peklat na yan ang magiging ebidensya ng pinagdaanan mo. Pero, hindi ng senyales ng kahinaan mo. Hindi. Yan ang senyales or ebidensya na ikaw ay may pinagdaanan. Yung peklat na yan, yan ang magiging ebidensya na meron kang pinagdaanan at kaya ka naging matatag dahil dyan sa peklat na yan. Okay, yung number 8. Ito, importante ito. Maging buo ka ng hindi dahil may bagong tao or may bagong lalaki. Maging buo ka ng mag-isa muna. Mag-isa muna kasi the goal is not to find someone new immediately. Hindi kailangan umanap ka kaagad ng ng someone para maka-move on ka. It's not ideal kasi vulnerable ka pa this time. Baka yung akala mong pag-ibig na naman, 'di ba? Pag-ibig na naman, pagmamahal na naman. Iniisip mo na eto na, may sasagip na sa akin, may sasagip na sa nararamdaman ko sa aking sa mga sakit na nararamdaman ko, eto na ang sasagip sa akin. Baka hindi mo alam, baka mas malala pa yan. Kasi dahil vulnerable ka pa, nasa healing process ka pa, baka hindi mo makita ang red flags. Baka akala mo, baka puro akala ang lumabas dyan, di ba? So wag kang magmadali. Ang goal dito is to become whole again. Maging buo ka muli, di ba? Magtiwala ka muli sa sarili mo at buuin mo yung pagkatao mo, yung confidence mo lahat, di ba? With or without anyone. Mas maganda nga wala muna. Buuin mo talaga muna ang sarili mo. And then kapag buo ka na, mas malinaw ka nang makakapili ng bagong mamahalin mo, mas buo na ang standard mo, yung diniscuss natin kanina, may standard ka na, di ba? Mas tahimik ang puso mo, mas kalmado yan. Kasi alam niyo naman yan, kapag kalmado ang isip, kalmado ang puso, malinaw, madali kang makakapag-desisyon. Mas malinaw ang desisyon mo, mas practical at mas wiser. Okay, yung panghuli natin, healing takes time. Talaga naman. Kaya walang deadline ng paghilom ng sakit na nararamdaman mo. Walang makakapagsabi niyan kailan. Ikaw lang ang makakapagsabi, isang araw na pagising mo na, okay na ako. Okay na, tanggap ko na. Kasi alam nyo, hanggat wala kayo dun sa acceptance, kahit sino pa magpayo sa'yo, kahit panoorin mo pa tong video ko ng 1,000 beses, hindi yan tatagos sa'yo. Marirealize mo lang yan kapag dumating na yung punto na tanggap mo na, dumating na yung araw na yun, doon mo masasabi, tama pala sinasabi ng nanay ko, tama pala yung napanood ko, ganun pala yun. Ngayon lang siya nag-sink in, kasi ngayon lang dumating yung acceptance. So yun yung iintay nyo, kasi hanggat wala ka pa dun sa acceptance, puro pain ka pa, iyak ka lang ng iyak. Lahat ng pumapasok sa isip mo, nagpapayo sa'yo, halos wala kang na-absorb dyan, wala. Hanggang nandun ka na sa midway ng healing mo,
nandun ka na sa realization, yan, tsaka ka palang makaka-absorb ng mga advice. Yung mga advice na galing sa mga kaibigan mo, magulang mo, sa mga video na katulad nito, dun pa lang siya magsisink in sa'yo. Pero hindi madali. Hindi yan hindi yan madalian. Diba? Walang time kung kailan ka makakabangon. Yan ay depende sa'yo, depende sa tao. Diba? Kasi minsan, kapag nandito ka sa process na to, minsan ang strong mo, minsan ang saya-saya mo. Pero yan, minsan, balik ka na naman, iyak-iyak ka na naman, malungkot ka na naman, diba? Parehong to, parte talaga to ng proseso, ng healing process mo. Bahagi talaga yan ng process na minsan okay, minsan hindi. Talagang nagpa-fluctuate yung emotion mo. Okay, ang masasabi ko lang sa inyo, para sa akin lang, huwag niyong isipin na wala kayong kwenta ng dahil sa breakup na yan. Isipin niyo na ito ay simula ng bagong chapter ng buhay ninyo. At kayo ang may control sa buhay niyo. Kaya mong bumuo ng mas masayang chapter or mas masakit na chapter ng buhay mo. Lahat yan ay nasa mga kamay mo. Wala sa kung kanino man, di ba? Kasi ang control yan nasa iyo. Lahat yan ay choice mo at decision mo. Kung ano man ang magiging panibagong buhay mo, iyan ay decision mo at ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan sa kinalalagyan mo. Wala nang iba. Wala kang pwedeng sisihin na, ay malungkot ang buhay ko kasi yung kaibigan ko ang nagdesisyon, nilagay ako dito. Ay, malungkot ang buhay ko kasi yung nanay at tatay ko nilagay ako dito. Kahit pinupush ka pa ng kahit sino, ng nanay at tatay mo, pumayag ka, desisyon mo pa rin yan. Nasa iyo pa rin ang control. Okay? So minsan kailangan muna tayong madurog bago matuto, bago maging matatag. Pero sana nga yung mga ganitong video ay makatulong sa mga kabataan para hindi nyo na maranasan yung sakit na naranasan namin, yung pagkadurog na dinaanan namin bago kami natuto. Muli, thank you so much sa panonood sa aking video. Sana ay samahan nyo pong muli ako sa mga susunod ko pang mga video. Thank you and bye-bye.